Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found. Hello Kathden fans! Booking na naman ha ang Kathden mga kasambreros. Dito nga sa isang studio lang ang ginamit nila. And sino lang ba may studio sa Kathden kundi si Ma'am Catherine mga kasambreros, no? Na-trigger ito or na-reveal sa akin ito mga kasambreros. So nag-comment siya Mrs. Riniverse or Rhineverse version 5921 sa aking YouTube channel na yung Alden's Bench campaign shoot sa studio ni Kath. And nga no, late ko na realize kasi mas nauna ko siyang parang kahapon or nung Lunes ka pala ito pinost or shinare yung bench first campaign ni Sir Alden. And tama nga kasi binalikan ko yung mga pictures na nung nagsushoot pa sila mga kasers November yata yung unang ganap ni Pops Alden dun sa studio ni Kath mga customers kung saan nga siya ay ito may record pa ako dito yung BDO campaign din niya Sir Alden ay dito rin niya sinut nyo magkamukha and then binilikan ko rin yung first ever tour ng studio ni Kath na ginawa niya sa kanyang YouTube channel na Everyday Kath or Everyday with Kath. Pinakita niya yung kanyang studio, yung sa labas at sa loob mga customers. Although very raw or very kumaga pa wala siyang kanong design that time kasi nga wala pa mga kortina. Pero ito no, klarong-klaro. And then si Miss Tracy yata ito no, yung picture niya dati and then yung team ni Sir Alden na parati niyang kasama ay dito rin po na nagpa-picture din po sila kaya po nakikita ninyo sa inyong screen mga kasambreros. So maraming salamat kay Mrs. Riniversen or Reniversen. Maraming salamat sa pag-open up at saka namulat din ang aking mga mata dito. Malaking mata dito na na-reveal at booking ang Kathden mga kaso. So ito yung sasabi natin na private sila but not really secret kasi may maglalabasan talaga na mga ebidensya mga kasambreros, no? Magaling lang talagang mag-keep ng secret si Pops Alden mga kasambreros at saka para sa kanya happy life, private life is a happy and peaceful life mga kasambreros. When it comes to nag-aantayan pa sila talaga mga kasambreros and mga Kathdinatics. Kung kaya team panatag po tayo. Okay, so alam ni Pops Alden ang kanyang ginagawa. Alright, so and then ito, next item natin. Medyo ito kasi yung sa balita, sabi dito ay parang si Ma'am Carla at saka si Ma'am Catherine at Sir DJ ay parang pinag-aayos daw niya, no? Nag-ugat ito dun sa picture nga nila, no? Nakasama si Ma'am Rufa, si Ma'am Pina Morales, si Ma'am Carla Estrada and si Ma'am Catherine mga kaso. So parang isip nila na gustong pag-ayusin ni Ma'am Carla Estrada ang Kathniel mga kaso. Pero maayos, pwede, pero magkabalikan na as jowa siguro ay malabo po mga kaso. Because si Ma'am Catherine kasi parang siyang stubborn in a good way, in a right way mga kasambreros. Si Kath kasi ay yung pagka matigas na ulo niya in a right way mga para kunwari no, kagaya ni Ma'am Catrio, parang narinig ko siya minsan na stubborn siya when it comes sa kanyang pangarap, sa kanyang advocacy sa buhay in a right way na kumbaga pa itatry niya muna kapag hindi ito nag-work. So ibang plano na naman or ibang decision. And parang ganun siya mga kasambreros. So pero yun nga no, paring magkaibigan or pero not really close or hindi as magjowa mga kasambreros. And then ito si Sir DJ, Sir Daniel Padilla, kita ko kasi sabi niya dito sa kanya mga fans ay miss ko na yung mga mall shows natin kaya soon sa mall show. Soon, very soon. Mawawasak tayo ng mall. Uy, naramdaman ko na. Na-miss niya daw yung mag-mall show, no? Tapos sabi niya ay mangwawasak sila ng show or ng mall daw sa susunod mga kasambreros. Trending ang photo na senior ni Rufa Gutierrez kung saan spotted si Carla Estrada at Catherine Bernardo in one frame. Unang pagkikita matapos ang Katniel breakup. React ng netizens, magkatabi ang aming magbiyenan. At masaya sila na magandang pakikipagtungo ng dalawang aktres sa isa't isa. Ito ang say
Hinihilot nga ba ni Carla si Catherine pabalik kay DJ o simpleng respeto lang kahit tapos na ang relasyon? Kinig pa rin ang Katniel Panay sa picture na ito. Talbog. Sa akin, parang respect lang din. Kasi yung picture na yun, hindi naman silang dalawa lang eh. No, parang yan, group eh. Nangyayari naman yun, di ba? True. Na, sa grupo, random talaga. Kung, ay, pa-picture tayo, grupo, ganun-ganon. Tsaka very respectful si Catherine. Nung maalala ko, Star Awards din natin yon. Hindi ko, sa Manila Hotel yata yun eh. Di ba, nandun si Robin Padilla. Kaka-break lang ng Katniel noon. Talagang lumapit siya kay Robin at nagbigay-pugay siya. Bilang tito ng... Nagbiso-biso, sabihin ko tuloy. Nagbeso-beso siya. Kahit Ganon siya ka-ganon ka-respectful. Kahit ex niya na si Daniel, ando pa rin pag-respeto niya kay Binoy bilang tito ni DJ. Pero ito, nakita sila sa sa event yan ng ball ng Kapamilya Network, di ba? Nagkita sila. So, siyempre, picture-picture. Mas kumaba. Yung tatlong yung magkakaibigan, yung best friends, di ba? Rupa, Bin at Carla, di ba? Hindi mo rin alam kung sino nang hila sa kanila. Account ni ano yun, di ba, ni Maramang, pa-picture tayo. Picture. Ganon. Pero ako, hindi ako naniniwala na bubulungan niyang Katniel. Sana maging okay na. Kaya siyempre, yung delilo pa rin ng mga Katniel fans, naiintindihan ko. Di ba, siyempre, gusto pa rin na sana nga magkaayos. Pero malay natin. Di ba nagkasama din si Rufa, si Herbert Bautista sa isang serye? Kasama si Catherine, kasama si Catherine. Daniel. Yung Too Good to Be True, tama ka ba? Hindi yun. Serious yun. Meron pang isa. Parang during pandemic. During pandemic, tama. Parang meron. Pero malay natin, mag-isimula yun, no? Yung parang, ako gusto ko pa rin actually, parehas nga tayo. Si Daniel. Gusto ko pa rin Katniel talaga na magkabalikan. Hindi na yun mangyayari. Pero hindi na nga mangyayari. Sabi nga ni Mildred, pagkababay, pag umayaw na, hindi sa ayaw ko po, ito base lang naman sa aking experience at pananaw din sa mga kababaihan, na I'm sure maraming kababaihan na mag-a-agree na pagka minsan kumbaga iniwan mo na ang isang relasyon, ang hirap ng balikan. Pero, maraming ganun. Pero meron pa rin nakakabalikan. Oo, meron pa rin. Pero kung sakali hindi na magkakabalikan ng Katniel, alam mo, ang gusto ko, Kat din. Ako rin. Sana ang sila gusto ko na lang magkabalikan sila sana pagka talagang totally healed na yung mga puso nila, yung project. Project Together. Project Together, katulad ng Josh Lia. Nakikita pa rin yan. Oo naman. Parang sana gawan uli ng movie project ang no? Ang Katniel. Hindi lang yon, sina John Lloyd Cruz at saka si Bea Alonzo. Actually, di ba? Pwede pa rin yan Parang para tagal ng plano, makakabalik. parang ayaw na di ba? Kaya nga umalis na si John Lloyd sa Crown Artist Management. Salvador, kasi hindi na daw primary job niya ang showbiz. Ay, diba? nakakalungkot na. Yun. Alright! At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Buong Puso Kasi. Okay, yun po yung ating titulo. Jeremiah 29:13, and you will seek me, God, and find me when you search for me with all your heart. New Life Version, you will look for me and find me when you look for me with all your heart. Sa Tagalog po, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, ay tutulungan ko kayo. So ang verse ng 29 or Jeremiah 29 actually, yung buong chapter po mga kasambreros, ay we find the prophet Jeremiah writing a letter to the exiles of Judah who have been taken captive to Babylon. So sumusulat siya si Jeremiah sa mga bihag ng Judah, kung kaya ang chapter 29 po ng Jeremiah ay parang kino-comfort niya yung mga tao and making them kumbaga pa stronger or strengthen them mga kasambreros by the word and the reassurance of God. So the scene is set in a foreign land where the Israelites find themselves in a state of exile due to their disobedience to God. Inalaw din kasi ng Panginoon kasi ang Huda po or ang Judah ay isa sa mga tribo ng Israelites mga kasambreros. Ang eksenang ito ay makikita natin yung group of exiles, no, yung mga captive, yung mga nabihag mga kasambreros coming together to listen to Jeremiah's words of encouragement and hope. So, kung mapaparang yung tao kasi pag desperado na, sobrang lalim at saka laki na ng problema, naghanap yan ng kumaga pa ng encouraging words, ng words of hope, ng words of
strengthening ng hope, ng words of full of love, and yung mapapalakas sila, no, yung ma-enlighten sila, yung maaalis sila dun sa kanilang grief, mga kasambreros, or lamentation. Yun nga, no, they're reminded na kahit na nasa exile sila, nasa captivity sila, nasa state sila, na nabihag sila, mga kasambreros, ang plano ng Diyos ay patatagin at i-prosper sila, mga kasambreros, at hindi saktan sila. Kasi rin naman parang sila rin yung gumawa ng kanilang sariling destiny, na kung saan ay nabihag nga sila because of disobedience to God. And kaya sinasabi ni Prophet Jeremiah sa kanila na kung buong puso ninyong isi-search at hanapin ng Diyos, ay mahanap niya sila, na mahanap natin sila in general. So yung verse po na ito ay nagre-remind sa atin ng essence, ng kahalagahan, ng great value ng pananampalataya at ang power ng pagsisik at saka paghanap sa Panginoon, mga kasambreros. And nagko-convey ito ng idea na kapag wholeheartedly, no, sincerely, yung ating pagsisik at paghahanap sa Panginoon at connection sa Panginoon, ay will eventually find Him, mga kasambreros. Kasi iba yung paghanap sa mata, iba rin yung kasi di ba, si Lord po ay spirit, so hindi po siya nakikita, but we can feel Him and we can rely on Him, mga kasambreros, if we pray, if we worship, if we devote sa prayer, no, sa pagbabasa ng kanyang salita. Doon po natin mas lalong makikilala at mahanap ang Panginoon if we seek Him buong puso. Kasi kung kaya yun ang ating title, mga kasambreros, hindi lang siya sa nguso, hindi lang sa bibig, because if we close our eyes, no, pray to God, no, kahit saan yung kanyang presence, kasi nga omnipresent siya, kahit saan present. Nasa himpapawid ka man, nasa ilalim ng dagat, nasa lupa, mga kasambreros, sa kwarto, nasa gantong bansa ka man, nasa gantong bansa ka man, God's presence is everywhere, ubiquitous sa ating English vocabulary. Seeking God with all our heart involves having a genuine desire and longing to know Him more intimately. So, parang isang magsing-irog, no? Kasi nandun sila, may personal connection. Kumaga pa, may longingness. Nandun yung kumaga pa, uhaw ka, no? Parati mo siyang gusto makita, gusto makausap, gusto makasama. So, ganun din po ang Diyos natin. And dapat wholehearted, mga customers. It means yearning for a closer relationship with God and making Him the top priority in our lives. So, ganun po siya, no? Top priority. Kumaga pa, hindi matatapos ang isang araw, ang isang gabi, ang isang tanghali, ang isang umaga na hindi ka nagpapasalamat at hindi mo siya hindi ka nakapag-pray at hindi nakapagpaniig sa kanya, mga customers. And this pursuit requires dedicating our time, energy, and focus to seeking Him through prayer, studying His Word, no, gaya na mention ko, and spending time in His presence. Imagine juggling work, yung ating trabaho, yung ating pamilya, yung ating araw-araw na hustle, mga kasambreros, ay nagde-demand yan ng ating attention. But consider this, what if amidst all that noise, you seek God with the same intensity and dedication? Kung kaya yung Jeremiah 29:13 ay nagpo-promise sa atin, no, ang Diyos po natin pag nangako, hindi yan napapako, no, tinutupad po niya. Kung kaya kapag hinanap natin siya ng buong puso, ay hindi po tayo mabibigo because tayo lang naman naantay, no? Kasi ang tao talagang busy, kaliwat kanan ng schedule, daily agenda, daily activities, no? Pagkatapos ng isa, meron na namang isang naiisip na plano, may gagawin na naman. Pero sometimes, hindi sometimes. So dapat araw-araw may nakaset talaga tayo na panahon para sa pag-ipag-usap sa Panginoon, no? Pagbabasa ng kanyang holy word, kasi pagkain yun ng ating kaluluwa. Kung ang ating physical body ay kumakain ng 3 times a day, yung ating kaluluwa din dapat ay hindi matutulog. Hindi tayo matutulog na hindi pinapakain, mga kasambreros. And that's His word in the Holy Bible. Alright? So dapat buong puso kasi. So yun lamang po sa ating Word of God, ha. Sana po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, omnipresent God, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, mga sombreros and catenatics, yan pa. Alam po. I love you.